Magandang araw po sa inyo, Binibining Romero. Kami po ang pangkat 5 at ang tatalakayin namin ngayon ay ang mga isyong pangkasarian. Ako po si Aimee Simini, ako po ang unang tagapag-ulat sa aming pangkat. Ang mga nilalaman ng aming tatalakayin ay ang mga sumusunod. Una, panimula o introduction. Pangalawa, mga isyong pangkasarian. Pangatlo, pang-aabuso at karahasan. Pang-apat, mga isyong kinakaharap ng LGBTQIA+. Panglima, mga karapatan ng LGBTQIA+ sa ating lipunan. At panghuli, ang mga akda ng panitikan. Una, ang introduction. Sex o sexualidad. Tumutukoy ito sa natural at biological na katangian bilang lalaki o babae. Gender o kasarian. Tumutukoy ito sa isang aspektong kultural na natutunan hinggil sa sexualidad at ang idea natin tungkol sa kasarian ay ating natutunan mula sa ating lipunan. May iba't ibang uri tayo ng kasarian o tinatawag na LGBTQIA+. Una, ang lesbian. Ang babae na nakaramdam ng physical o romantikong attraction sa kapwa babae o tinatawag itong tomboy. Kasi ang babae na akit sa kapwa babae. So, sunod ay ang gay. Isang terminong tumutukoy sa physical o romantikong attraction sa kaparehong lalaki. Ang pinamakalapit na katumbas nito ay tinatawag na babae o tinatawag itong bakla. Next is bisexual. Naakit sa kaparehong lalaki at babae. Next is transgender. Ginagamit ito para sa lahat ng tao na napakita ng gender identity o gender expression na karaniwan na makikita sa kabilang kasarian. Ang explanation nito, ang transgender ay taong ang gender identity o expression ay hindi tugma sa kanilang sex. Next is care. Katawagang ginagamit ng ilang tao para ilarawan ng kanilang kasarian. Maaaring hindi makategorya ang kanilang kasarian sa pagiging lesbian, gay, o bisexual. Ang explanation nito ay katawagang ginagamit para sa hindi tiyak na kategorya ng kasarian. Next is intersex. Ipinanganak na may katangiang biological ng babae at lalaki. Next is asexual. Kaunti o walang kanarasang sexual at na-attraction. Magandang hapon, ma'am. Ako nga po pala si Visinity Baliling, ang pangalawang reporter. At ang tatalakayin ko po ngayon ay ang pagkakakilanlang pagkasarian o tinatawag nating gender identity. Ito ay naramdaman o pinapaniniwala ang kasiraan ng isang tao, maging akma o hindi, sa kanyang sexualidad. Maaring magkaiba ito sa sexualidad ng isang tao kung sino ang kanyang iniibig. Halimbawa, ang isang tao ay pinanganak na lalaki, ngunit nakakaramdam na babae ang tunay na kasarian. Mga nang ginatawag nato na transgender. So, pangalawa is ang orientasyong sexualidad o sexual orientation. Ito ay tumutukoy sa physical at emotional na atraksyon ng isang tao sa ibang tao. Hindi ito isang pagpipilian kundi isang likas na kasarian. Ito ay may 5 na pag-uuri. Una is ang homosexual. Ito ay atraksyon sa parehong kasarian. Halimbawa, laki to laki, then bai to bai. Then, ang pangalawa is ang heterosexual. Attraction sa pagkabaligtaran kasarian. Halimbawa is laki sa babae, babae sa lalaki. Then, difference dyan sa homosexual. So, ang pangatlo ay ang bisexual. Ito ay attraction sa parehong lalaki at babae. Then, ang pangapat na ng ibang uri is ang pang-apat na uri is ang asexual. Ito ay walang atraksyon sa kahit anong kasarian. So, the attraction. Difference siya sa pansexual. So, ang pansexual is kabaligtaran ito sa sexual. Ang pansexual ay may atraksyon sa lahat ng kasarian. So, difference siya sa sexual. So, mahalagang tandaan,
Ang pagkakakilanlang pagkasarian at orientasyong sexualidad ay magkaiba at independenteng mga konsepto. Ang pag-unawa at paggalang sa mga ito ay mahalaga para sa pagtataguyod ng pagkakaiba at pagkakapantay-pantay. At yun lang po ang aking part. Magandang araw sa lahat. Ako po si Zyrene May Colaste, ang ikatlong reporter. Ang tatalakayin ko po ay tungkol sa mga isyong pagkasarian. Una, hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender inequality. Ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian ay isang pangsosyal at pangkulturang kababalaghan kung saan mayroong diskriminasyon sa pagitan ng maraming tao batay sa kanilang kasarian, karaniwan tungkol sa diskriminasyon sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Ang ibig sabihin ng gender inequality, ito ay ang kakulangan sa pagiging patas sa lalaki at babae sa oportunidad, sa karapatan o respeto sa kahit anong aspeto ng buhay. Halimbawa nito, mas maliit ang sweldo sa babae kahit na parehas sila ng trabaho ng lalaki. So ito nagpapakita ng hindi pagiging patas. Pangalawa, ang stereotype ng kasarian o gender stereotype. Ang isang stereotype ng kasarian ay isang pangkalahatang pananaw o preconception tungkol sa mga katangian o mga tungkulin na meron o narapat na taglayin o gumanap ng mga kababaihan at kalalakihan. Sabihin nito, ang gender stereotype ay isang pananaw tungkol sa papel ng lalaki at babae base lang sa kanang tradisyon o kultura. Halimbawa nito, ang lalaki ay mayroong karapatan na mag-aral o magtrabaho, habang ang mga kababaihan ay dapat nasa bahay lamang o naglilinis. Pangatlo, diskriminasyon sa trabaho, sa paaralan o sa pamumuhay. Ito ay tumutukoy sa hindi patas na pagtrato sa isang tao. Halimbawa, sa trabaho, ang isang aplikante na LGBT ay hindi tinanggap sa trabaho kahit na ito ay kwalipikado dahil lamang sa kanyang gender identity. So ito ay isang halimbawa ng diskriminasyon. Magandang hapon po ma'am. Ako po si Nadine Colaste. Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa Artikulo 2, Section 14 ng 1987 o tungkol sa Philippine Constitution. Kinikilala ang estado ng tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat siguraduhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Pangalawa naman ay tungkol sa Republic Act number 9710 o Magna Carta of Women Act 2009. Ito ay ang batas na may layuning piksain ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala, pagprotekta at pagsulong ng karapatan ng kababaihang tao. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa iyo, Binibining Romero. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa uri ng karahasan. So, una ay ang emotion o psikolohikal na pang-aabuso. Pangalawa, physical na pang-aabuso. Pangatlo, sexual na pang-aabuso. At ang pang-apat naman ay ang economic o financial na pang-aabuso. So, una is ang emotional o psychological na pang-aabuso. Ito ay pananakot ng pagkakamatay, pinapahiya, sobra pang ininsulto, madalas na pagmumura, stalking, paninigaw, at iba pang mapag-aabusong pananalita. So, pangalawa ay ang physical na pang-aabuso. So, ito rin ay tungkol sa mga pagbubog na pananakit, pananampal, panuntok, pangulpi, paninipa at ang pag-untok. So pangatlo ay ang sexual na pang-aabuso. Ito rin ay pamimilit gumawa ng mga sexual na bagay like pambubuso, pambabastos, paghahalay, pamimilit manood ng X-rated na pelikula, pambubugaw sa mga asawa. So ang pang-apat naman ay tungkol sa economic o financial na pang-aabuso. So, ito rin ay di pinapayagang magtatrabaho ng babae kapag walang sapat na dahilan.
at di sinusuportahan ang mga babae at ang mga anak. Gandang araw sa lahat. Ako nga pala si Wilmar Montesilio. Sa araw na ito, magtatalakay ako ng dalawang batas. Republic Act number 7877, ang sexual harassment. Republic Act number 9262, ang Anti-Violence Against Women under Children Act. So, ang Republic Act number 7877, an act declaring sexual harassment unlawful in the employment, education, or training environment and for other purposes. Kilala bilang Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Ang Republic Act 7877 ay nag-uutos na ang tagapag-empleyado o ang pinuno ng kapaligiran o institusyong may kaugnay sa trabaho, edukasyon o pagsasanay o ang institusyon ay may tungkulin sa pagtiyak sa pagpapatupad ng batas na ito. So, nilinaw ng batas na ito ang mga uri ng sexual na pag-aabuso at nagtatakda ng mga parusa para sa mga lumalabag. Mga layunin: pagtutol sa sexual na pang-aabuso. Ipinagbabawal ang lahat ng uri ng sexual na pang-aabuso sa lugar ng trabaho, paaralan, o training environment. Pangalawang layunin: proteksyon sa mga biktima. Nagbibigay ng mga proteksyon sa mga biktima ng sexual na pang-aabuso at nagtatakda ng mga pamamaraan para sa paghahain ng reklamo at paglilitis. Pangatlong layunin: pagpapanagot sa mga employer at institusyon. Sinasabi ng batas na ang mga employer at empleyado at institusyon ay may pananagutan sa pag-iwas at pagtugon sa mga insidente ng sexual na pang-aabuso. So ayon ang Republic Act number 7877. Dadako naman tayo sa Republic Act number 9262 o ang The Anti-Violence Against Women under Children Act of 2004. Ito ay isang batas na naglalayong tugunan ang paglalaganap ng mga karahasan laban sa mga kababayan at mga anak. So ang mga layunin nito: pagtutol sa karahasan. Ipinagbabawal ang lahat ng uri ng karahasan laban sa kababaihan at mga anak, kabilang ang mga pisikal, sexual, emosyonal at psychological na pang-aabuso. Pangalawang layunin: proteksyon sa mga biktima. Nagbibigay ng proteksyon sa mga biktima at nagtatakda ng mga pamamaraan para sa paghahain ng reklamo at paglilitis. Pangkatlo na layunin: pagpapanagot sa mga salarin. Sinasabi ng batas na ito na ang mga salarin ng karahasan ay may pananagutan sa kanilang mga gawa at magdurusa ng mga parusa. So ayun lang po ang aking ibabahagi sa araw na ito. Maraming salamat. Ang mga issue sa LGBTQ. Una, ang SOGI Bill. Ang SOGI Bill ay ang sexual na orientasyon at pagpapahayag ng pagkilala sa kasarian. Tinatawag din itong Anti-Discrimination Bill. Ang panukalang batas na ito ay pinalabas ng Philippine Congress upang mabigyan ang anumang makilos sa diskriminasyong ito. Ay nauunay sa SOGI Bill, pang-ekonomiya o pang-publikong akomodasyon laban sa mamamayan batay sa bias ng kasarian. Pangalawa ay ang same-sex marriage. Same-sex marriage ay isang legal na pagpapakasal ng magkaparehas na kasarian. Hindi lang sa mata ng mga tao, ngunit pati na rin sa mata ng batas. Isa ito sa mga isyong panlipunan na dapat na binibigyang pansin ng lahat sapagkat talamak na ang mga legalisyon nito sa mga karatig na lugar.